And also our slides. Sandali lang po, anda natin ang slides natin so everyone can follow. And also, in-encourage ko rin po kayo kung meron po sana kayong mga Bibles dyan, buksan nyo kasama ng paglipat natin ng mga verses para mababasa nyo rin ang inyong sarili-sarili at iba't ibang translations. I encourage everyone po, do not hesitate to ask question, lalo na po sa pag-aaralan natin ngayong gabi na maraming mga terms na medyo mabigat. Pero kailangan natin itong banggitin, kailangan natin itong pag-aralan at maunawaan ng lahat sa kabila ng mga kabigatan ng mga terms na ating pong babasahin. Dahil ito naman po ang totoo. Ito ang mga totoong nangyari sa atin noon, yung mga nakaraan natin, para lalong malinaw sa atin ang pinanggalingan natin at kung ano ang katayuan natin ngayon sa Diyos. Na tayo ngayon ay mga anak niya dahil sa pamagitan ng gawa, ng kamatayan, na um, kamatayan ni Jesus na ginawa niya, ginampanan niya para sa ating kapatawaran at maramdaman ko, maramdaman natin lahat ang pag-ibig ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Ano man ang sitwasyon nyo ngayon, ano man ang pinagdadaanan, ano man ang mga hindi pa nyo naiintindihan, there's a loving and there's a forgiving God na mahal tayo. Kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon na pag-aralan ang kanyang salita ngayon gabi. So nasa second chapter na tayo ng Book of Ephesians. At ito po ang pangsyam na part. So ikasyam na linggo na natin pinapag-aralan to. So basahin po natin ang 5 verses na ating pong papag-aralan ngayong gabi. So, turn your Bibles to Ephesians chapter 2, verses 1 to 5. So, ang sasagutin po natin ngayong gabi ay ang katanungang, hindi pa yata nakashare, no? Dali lang i-share natin. Para makita nyo ang screen. So we're now studying the book of Ephesians. Ngayong gabi po, Ephesians chapter 2, verses 1 to 5. Okay, ang tanong na dapat na masagot natin ngayong gabi ay, babalikan mo pa ba ang dating buhay mo? Pagkatapos mong malaman, maintindihan, maunawaan, mag-reveal ang mga nakaraan nating lahat. So, dapat magkakaroon kayo ng desisyon ngayong gabi kung gusto nyo pa o nararapat pa na balikan nyo ang mga dating buhay nyo na ngayon kayo ay may relasyon na sa Diyos, naiintindihan nyo ang Ebanghelyo, na kayo, ako, lahat tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon at tanging tagapagligtas na si Jesus. Babalikan mo pa ba? Sana masagot niyo yan mamaya. Okay, basahin natin po Ephesians 2, 1 to 5. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin ngayon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo.
Kaya naligtas kayo, naligtas ako, naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Okay, himayin natin to. Verse 1. Noong una, ang katayuan po ng mga anak ng Diyos ngayon, mga Kristiyano, ay malinis na sila. Pinatawad na, naramdaman na nila ang kaawaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Ah, pero ang Bible po, madalas pinapaalala sa atin ang mga nakaraan natin. Bakit kailangan yon? Hindi ba't nararapat na tayo ay sumulong na, ang hinaharap na ang ating doon na tayong mag-focus? Pero ang Bible, kagaya po ng pag-aaralan natin ngayon, ay ipapaalala ang mga dati nating sitwasyon, ang mga dati nating kondisyon. Ano ang pakay ng Diyos? Bakit kailangan niyang gawin yon? Kasi kung hindi natin naintindihan ang nakaraan natin at ikukumpara natin sa buhay natin ngayon, hindi natin ma-appreciate ang ginawa ng Diyos. Hindi rin natin malalaman ang kadilimang pinanggalingan natin. Kaya nga yung liwanag na kung nasaan tayo ngayon ay mas ma-appreciate nyo. Kung hindi galing sa dilim, paano mo ma-appreciate ang liwanag? Kung hindi mo naiintindihan at maalala at ipapaalala sa atin ang mga nakaraan nating masasama, madilim na nakaraan, mga makamundong bagay, mga kasalanan, hindi natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos ngayon, lalo na ang kanyang kapatawaran. Kaya ang sinasabi ito, verse 1, ang lilaw na nasa harap natin, noong una. Ibig sabihin yung dati nating buhay, yung mga nakaraan nyo, mga nakaraan ko, mga nakaraan nating lahat. Kaya yan ang sinasabing noong una, before, bago. Okay? Itinuring kayong mga patay ng Diyos. Ang bigat po ng mga terms. Kaya nga po paalala ko kanina, bago tayo mag-umpisa, marami tayong terms na mga termino na napakabigat na ayon at naaangkop sa dati nating buhay. So dati tayong mga patay. Itunuring tayong patay. Nino? Ng kapitbahay natin? Ng ating mga opisina, ng eskwelahan, ng mga guro, ng mga nasa government official. Sino? Sino ang nagturing sa ating patay? Ang linaw na linaw po ang Diyos. Itinuring tayong ng Diyos na patay. Ang bigat po niyan, napakaseryosong katotohanan na dapat malaman ng bawat isang nakikinig ngayon. Kung ikaw ay nakikristo na ngayon, may relasyon ka sa Kanya, anak ka na ng Diyos, dapat mong malaman na yan ay nangyari ngayon na napakaganda, napakamalwalhati, pero ang nakaraan ay madilim, nakakalungkot. Ipinapaalala yan sa inyo at sa akin. Ano bang sinasabing mga patay? Bagamat tayo ngayon ay buhay lahat kasi nandito tayo ngayon nakikinig, humihinga, nagkakaroon tayo ng interactions, nababasa nyo. Okay? Ang sinasabi po kasi, dalawang klase ng kamatayan ang sinasabi ng Biblia na malaman ng bawat isa. Ang kamatayang spiritual at ang kamatayang physical. Ang physical po ay yung mamatay na tayo. Marami tayong nababasa na pumanaw na, namatay na. Marami tayong mga mahal sa buhay na pumanaw na, namatay na, wala na ngayon. At marami pang papanaw. Yun po, mga physical deaths, yung mga nadinig natin yon. Kailan sila pinanganak at kailan sila mga namatay. Ang mga tao po lahat ay magkakaroon ng physical death unless meron pong event na magaganap at yun ay ipapaliwanag natin sa ibang araw. Physical death. Lahat po tayo. And again po, meron din pong tinatawag na spiritual death. Patay na spiritual. Ang tinutukoy po nitong verse 1 ay lahat tayo ay spiritually dead. Ano ang spiritually dead? Ang spiritually dead po ay walang relasyon sa Diyos, malayo sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, tumalikod sa Diyos, namumuhay sa kasalanan, walang relasyon kay Jesus.
Yan po ang isang mga description para masabi natin na isang tao ay isang patay na spiritually dead sa harap ng Diyos. Ang mga mga taong na patuloy na sinusuway ang mga utos ng Diyos na mumuhay sa kasalanan, sila po ay mga spiritually dead, mga patay. Alam naman natin na intindihan ng bawat isa ang ibig sabihin po ng patay. Walang hininga, walang relasyon, hindi nakakapakinig, hindi nakakakilos, wala nang pakiramdam. Completely separated. Ganun po naramdaman natin ng mga nupumanaw na mga mahal natin sa buhay. Ganoon din daw tayo noon. Ngayon po, tayo ay buhay, spiritually alive. Bakit po? Dahil sa relasyon natin kay Hesukristo. So no one po, walang magiging spiritually alive unless they have a relationship with Jesus Christ. Yun po ang gusto ko maging malinaw sa bawat isang nakikinig ngayon. At kung gano'n na ang sitwasyon nyo, purihin ang Diyos. Sa mga hindi pa dumarating sa level na yan, dapat niyong pag-isipan na ang sitwasyon ng wala kay Kristo, ang sitwasyon ng mga hindi anak ng Diyos, ang sitwasyon na hindi nananampalataya sa pagkamatay ni Kristo, sila po ay mga patay. Hindi ko po kayo pinipintasan, minamaliit, binababa, pero binabasa lamang po natin ang sinasabi ng mga Biblia. Kaya po ang Ephesians po ay sinulat doon sa mga Kristiyano na noon. Mga simbahan po sa Efeso ang sinulatan ni Pablo itong sulat ng Book of sulat ng Ephesians. Kaya ang sabi, noong una itinuring kayo. So pinapaalala ni Pablo ang sitwasyon ng mga Kristiyano na ngayon sa kasalukuyan at pinapaalala nila ang dati nilang sitwasyon. Bakit sila patay? Ang dami pong revelation nitong verse 1 na dapat naging talagang umilaw na sa ating mga isipan. Dahil sa pagsuway ninyo at mga kasalanan, because of disobedience and sins. Yan po ang nagiging dahilan bakit tayo namatay at yan din ang naging dahilan kung bakit namatay ang ating unang ninuno, si Eva at si Adan. Kasi po sila ay sumaway, hindi sila sumunod. Kaya po sila ay nasira ang lahat ng plano ng Panginoon na sana ay walang kamatayan ngayon kung hindi pumasok ang kasalanan. So bagamat nandito na tayo ngayon sa imposibleng sitwasyon, gumawa ang Panginoon, gumawa ang Diyos ng paraan. Pinadala niya ang kanyang anak na mamatay para sa atin, pagbayaran ng kasalanan natin, at mapanumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Kung napanumbalik na ang relasyon natin sa Diyos, tayo po ay spiritually alive. Hindi na tayo spiritually dead. Ang spiritually dead, walang relasyon sa Diyos. Ayaw sa Diyos. Ayaw sundin ang kanyang mga utos. Ayaw lahat ng mga bagay na makadiyos. Okay? So, yan po ang pinapaalala ng verse 1 at lalong pinalinaw sa atin ang dahilan dahil sa pagsuway at mga kasalanan. So, ang isa pong Kristiyano na ngayon may relasyon kay Jesus ay hindi na patuloy na sinusuway ang utos ng Diyos. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya ang verse 1 po is dapat po past tense, nakaraan na sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Hindi na nagpapatuloy ito. Hindi na sinasadyang suwayin ang utos ng Diyos. Hindi na namumuhay sa kasalanan. So I hope po naging malinaw yan. Yung verse 1, malinaw na malinaw ang nangyari noon, ang pinanggalingan natin, at ang nangyayari sa kasalukuyan ng wala kay Kristo. Ito po sila, patay. Patay sila. Itinuturing silang patay ng Diyos dahil sa patuloy na pagsuway
di pagsunod, pamumuhay ng kasalanan ngayon. So, importansya po talaga ang relasyon kay Jesus dahil siya po sa pamamagitan niya makakamtam natin ang kapatawaran. Sa pamamagitan niya tayo po ay magiging righteous or karapat-dapat or sa harap ng Panginoon. Meron tayong tamang katayuan sa harap ng Diyos. Okay? So if anyone has question about this verse 1, libre po kayo. Pwede nyo itanungin para maging malinaw. Kung wala naman pong tanong na ito ay malinaw sa sitwasyon noon at hindi na dapat ngayon, at ito ang sitwasyon ng wala kay Jesus. Tignan po natin ang verse 2 na lalong bumigat. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Sino po ang kinakausap? Yung mga Kristiyano na ngayon, pinapaalala ni Paul. Pinapaalala ni Pablo ang mga buhay nila. Kaya sabi, namuhay kayo. Ibig sabihin, past tense, in the past. Yung nakaraan, gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo ng kapangyarihan ni Satanas. Ang bibigat po ng mga terms. Pero yan po ang totoo. Yan ang dati nating katayuan. Makamundo tayo. Ang ginagawa natin, ginagaya natin, umaangkop tayo, nakikibahagi tayo sa mga ginagawa ng taong makamundo. Ang taong makamundo ay yung mga wala pang relasyon kay Jesus, hindi pa sila tinuturing na mga anak ng Diyos, hindi pa nila sinusuko ang kanilang buhay sa Diyos. Dahil sila ay makamundo, mas gusto nila ang ginagawa, ang mga offer, ang mga pleasures ng mundong ito. Kaya makamundo, worldly. At ang mga worldly, ito ang mabigat po. Kung makikita niyo po, lagyan natin ng ng drawing. Kapangyarihan ni Satanas. I'm not sure po kung maa-appreciate niyo yan. You should be the past, makamundo. Ayan, dalawa. Dalawa po ang sitwasyon ng mga taong wala kay Kristo. Namnamin, unawain, tignan, titigan niyong maigay. Titigan niyo po, ang wala kay Kristo ay makamundo. Sila ay sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Sino ang magugusto ng ganyang sitwasyon? Sino ang iibig sa ganyang sitwasyon? Sino ang magiging masaya sa ganyang sitwasyon? Yung hindi pa naiintindihan, yes, masarap ang mga ina-offer ng mundo. Kaya makamundo. Pero alalahanin nyo, nasa kapangyarihan ni Satanas. Ang bigat po ng term na yan. Sino si Satanas? Nandyan din po ang sagot. Ang sabi, hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. So, hari ng mga espiritu. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam at siguro nagtatanong, sino ba si Satanas? Si Satanas po ay ang hari ng lahat ng kasamaan. Lahat naman po kayo may idea na kung sino si Satanas. Alam ko, nabasa nyo na, meron na kayong mga description kung ano talaga at sino si Satanas. Pero dapat nyo maintindihan, si Satanas ay espiritu lamang. Kaya nga nawala yung heavenly body niya. Espiritu po siya. Kaya kailangan niya ng mga tao willing na magpasakop sa kanya. Kaya ang kasamaan niya ay ginagamit niya ang mga taong wala pang, hindi pa mga Kristiyano, wala pa sa kaharian ng Diyos, wala pa sa hindi pa mga anak ng Diyos. Yun ang ginagamit ni Satanas. Kaya pinapaalala sa atin, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. So, namumuhay tayong parang makamundo at tapos yung mundo, makikita nyo rito, ang sabi,
si Satanas din ang nagahari. Kaya lahat-lahat po, siya ang nagmay-ari sa atin noon. Salamat na lamang sa Panginoon dahil umalis na tayo doon sa sitwasyon na yon. Kung kayo po ay nag-iisip pa kung ano ang sitwasyon nyo ngayon, kayo ba ay komportable na? Ito po ang malinaw na sinasabi sa atin ng Book of Ephesians. Ang wala kay Kristo ay taong makamundo at sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Si Satanas ang hari ng mundong ito. Siya rin, ito pa, ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Again, that's another description po. Kumikilos sa puso. So, ginagawa natin ang mga bagay sa makamundong ito. And at the same time, deep in our hearts, the past, mga puso natin noon, si Satanas ang kumikilos. So, hawak niya ang pag-iisip natin. Desires, feelings, emotions, logic, pag-iisip. Lahat po yun ang tumutukoy sa puso. Puso ng mga sinong tao, mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Sa madaling salita, mga makasalanan, ayaw ng mga inuutos ng Diyos, ayaw ng salita ng Diyos, ayaw ng mga bagay na makadiyos, ayaw ng mga pangako ng Diyos, ayaw ng mga pinapagawa ng Diyos, ayaw ng relasyon sa Diyos. Kaya nabanggit ko kanina ang bigat po ng mga terms na ito. Makamundo, sakop ng kapangyarihan ni Satanas, ang puso ay napupuno at pinaghaharian ni Satanas. Ayaw sumunod, makasalanan. So, pagka yan naman po ay hindi pa naging malinaw sa inyo at hindi pa kayo talagang na-motivate na talagang isurrender na natin ang buhay natin. Ang buhay niyo po sa ating Diyos, tanggapin si Kristo na tagapagligtas. Kaya ito po, lumalabas na kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi natin kaya to. Paano natin lilisanin ang mundong ito na talagang nakaano na tayo nandun na ugat natin Doon na tayo lumaki. Dito na tayo nabuksan ang lahat ng isipan natin, mga bagay na makamundo. Ang nangyayari pala, nasa kapangyarihan tayo ni Satanas dahil si Satanas ang hari ng mundong ito. At siya rin ang nasa puso natin. Siya ang espiritong kumikilos sa puso natin. Ayaw natin nun. Ayaw nating sumunod sa Diyos. Kaya nga gumawa na ng paraan ng Panginoon na siya na ang unang gumawa ng hakbang. Pinadala niya ang kanyang anak upang iligtas tayo sa sitwasyon na ito. So, kailangan nyo po ng tagapagligtas dahil dito sa mga sitwasyon na ito na inilahad ng verse 2. Na sa atin po ay naging malinaw na at nagpapasalamat na naalis na tayo sa sitwasyon na describe po ng verse 2. Okay, meron po kayong question. Ano po ay maging malinaw yan sa i-describe, ibinahagi, binigyan ng kulay ang lahat ng wala kay Kristo. Hindi ko na po kayang palinawin pa ang katotohanan na yan. Sana po ay lalong luminaw sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na lalo pang ipaliwanag at bigyan ng linaw sa inyo. So, dalawa po ang sitwasyon natin noon. Ito, tayo ay kagaya ng mga taong makamundo at sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Ulitin po natin, dalawa ang sitwasyon natin noon. Kagaya tayo ng mga taong makamundo, sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Naalis na tayo diyan. Salamat
Hindi dahil sa ating kakayahan, kundi sa ginawa ni Kristo. So kalahat po na kay Kristo ay nakatanggap po ng freedom. Freedom from this slavery to sin, slavery in the past, slavery from the pleasures and the wiles and the schemes of this world. Okay. So alamin natin, kailangan po ilalahad ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang different areas ng buhay natin na akala natin noon ay mga positibo, mga baliwala. Yun pala ay magiging malinaw sa inyo ngayon no, yung mga areang yon ay ang mga prinsipyo ng mundong ito na akala natin ay it's just okay. Na okay naman yun. Yan ang ginagawa ng lahat. Yan ang kinalakihan ko. Yan ang diyan sa environment na yan ako tatanda at yan din ako mamamatay. Pero kailangan maging malinaw ito na ito ang ipapakita ko po sa inyo mga prinsipyo, mga gawain ng mga taong makamundo. Okay? So, tignan po natin. Kailangan pong himayin natin to para malaman natin ano ba yung mga makamundong bagay? Ano yung mga makamundong prinsipyo? Ano yung mga dapat kong malaman ngayon na pinamuhay ko at maaaring pinamumuhay ko ngayon? At maaaring ipamuhay pa rin ng mga anak ko, ng mga susunod na henerasyon. Unless lahat po ay isuko ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Ito po. Tingnan natin, himayin po natin different areas ng buhay natin na nasa ilalim ng makamundong prinsipyo. Okay, mga gawain at prinsipyo ng mga taong makamundo, mga worldly. Okay. Ito po. Marami sa atin ang tinatanggap ang mga maling pagpapahalaga. Noong araw, iba po ang binavalue natin, binamahalaga natin. We value o binibigyan natin ng importansya. Okay? Ito po ang mga prinsipyo ng mundo. Ang pamumuhay ayon sa pamantayan ng mundo na inuuna ang kasakiman, kayabangan at pansariling kasiyahan kaysa sa katotohanan ng Diyos. If you can only review for a few moments sa mga nakaraan nyo, ito ang mga inaasikaso natin noon. Ito ang mga importansya sa atin noon. Mga kasakiman, gusto natin yung lahat ng sa atin, lahat ng mapapakinabangan natin, lahat ng mabuti, lahat ng magagamit, lahat ng ma-taken advantage of, yun ang gusto natin. Kaya mga sakim tayo noon. Kaya nga di ba tayo puro sa akin, sa akin, sa akin. Gusto natin na meron tayong mapapakinabangan. Maraming kayabangan. We're proud. Pinagmamalaki natin na hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi natin kailangan ng Biblia. Hindi natin kailangan ng paalala niya. Ang kanyang katuruan. Gusto natin ang mga sariling kasiyahan. Yung mga pleasure na magbibigay sa ating sarili. Yan po ay prinsipyo. Worldly principles. At magaling tayong gayahin ang mga ginagawa ng lipunan, crowd. We're good at imitating what the crowds do. Sa paggaya sa uso ng lipunan. Pagsusukat ng halaga ng sarili batay sa yaman, kapangyarihan o kasikatan imbes na sa pamantayan ng Diyos. Yan po ang worldly principle. Kailangan, ikaw ay mayaman, makapangyarihan, o sikat. Hindi ba? Yan ang dinidesire po. Pag-aralan niyo po ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon, sa bansang Pilipinas. Ito po ang hinahangad ng lahat, mga politiko, mga nasa Kongreso, Senado, mga manggagawa, mga ordinaryong mamamayan, gusto nila ng yaman, gusto ng kapangyarihan at kasikatan. Diba? Kaya nga lumabas itong mga social medias. Lahat tayo ay gustong magkaroon ng maraming followers, maraming nagla-like, maraming nagko-comments, maraming sumusunod.
Maraming nagmamatsyag sa atin, maraming nagbabantay, hinihintay ang ating mga post. Yan ang hinahanap ngayon ng mga tao. Yan ang ino-offer po ng mundong ito. Yaman, kapangyarihan, kasikatan, imbes na sa mga pamantayan ng Diyos. Kaya nga ayaw natin. Ayaw natin ng Bible studies, ayaw natin ng mga tinuturo ng Biblia. Gusto natin kung paano tayo yayaman, magiging makapangyarihan, kasikatan. Ang isa pa pong prinsipyo ng mundong ito, gusto natin gayahin ang mga bagay na walang tutol, walang pagtutol. Ibig sabihin, kung uso, we're not gonna question that. We'll do the same. Uso yun eh, ginagawa ng lahat. Gagayahin ko rin yun. Hindi ako tututol, hindi ako mag-aalinlangan, kahit mahirap, kahit gumasta ako, gusto kong kasama ako ng mga nakakarami. Basta na lang sumabay sa agos ng kultura ng hindi sinusuri kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Mas importante sa tao ang ginagawa ng karamihan kasi ayaw nating mapuwera, ayaw natin maisang tabi. Gusto natin kasama tayo ng marami. We want to be with the majority. That's our past. Dapat. Pero yan ang umiiral ngayon. Prinsipyo ng mundo na binubulag ang mga tao. Kailangan sumabay ka, kailangan gawin mo to. Kundi maitsapwera ka, wala ka, hindi ka kasama, hindi ka kaisa namin, hindi ka kabahagi. Diyan ka, mag-isa ka, mag-solo ka. Kaya ang mga tao ay naiinganyo, nagayahin ang mga nakakarami. Hindi na tumututol. Sumasabay sa agos ng kultura na hindi sinusuri kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng bagay po, ang lahat ng prinsipyo ng mundong ito, kasi nabasa natin, ang mundong ito, ang naghahari ay si Satanas. Si Satanas po, yan ang totoo. Ngayon, maaaring magtanong kayo, asan ang Diyos? Pansamantala po, pinapahintulutan ng Panginoon na si Satanas ay maghari. Pero ang total po na may kontrol ng lahat ay ang Diyos pa rin. Pinapahintulutan lamang niya ito para masiyasat, para malaman kung sino ang susunod kay Satanas at sino ang susunod sa Diyos. Kaya panandalian po, nandito siya naghahari. So lahat po ng prinsipyo ng mundong ito ay meron pong satanic influence. May influensya po, spiritual na galing kay Satanas. Pinapakita ni Pablo na ang mga padron ng mundo or pattern of the world ay hindi neutral. Hindi po sinasabi natin, uso lang naman yan. Tao lamang naman ang nagpag-uso niyan eh. Pero yun po ay merong spiritual na puwersang nagtulak dito laban sa Diyos. Kaya makita nyo, ano pong anong mga uso ngayon? Mga same-sex marriage, abortion, immorality, homosexuality, corruption. Yan ang pattern of this world. Para magtagumpay ka, dapat ano ka dyan? Involved ka dyan and you are nagtatagumpay din sa mga bagay na yan. Or, ikaw ay magaling dyan sa mga bagay na yan. Immorality, homosexuality, corruption, lahat ng kasamaan. Yan po ay may spiritual influence, dikta, tulak, paghahari ni Satanas. So, hindi po natin pwedeng sabihin, uso yan sa Amerika, uso yan sa Japan, o ginagawa yan sa Korea, gagayahin ko rin yan. Meron po, meron. Kasi nga siya naghahari. Kung ano ang ginagawa mo, kaya dalawa lang pagpipilian mo, mga pinag-uutos, mga patakaran, mga standard ng Diyos, o ang mga prinsipyo ng mundong ito. Ito pa po, mga halimbawa. Mga halimbawa pa ng mga makumundong prinsipyo. Sa trabaho po, lahat tayo gusto natin ng trabaho, gusto natin kumita, gusto natin syempre para meron tayong panggastos, pangkain, pambayad ng rent, pambayad ng mortgage, pambayad ng mga gusto nating bilhin. Pero sa trabaho at ambisyon,
Ang pattern po ng mundong ito, padron ng mundo, pattern of this world, sukatin ng tagumpay batay sa pera at posisyon, kahit may daya o panlalamang. Hindi na natin kailangan ng standard o biblical principle. Kung tayo'y nagtatrabaho at maraming pera, tumataas ang posisyon natin, napopromote, yan ang importante sa atin. Then, yan ang sinasabi nating tagumpay ako sa mundong ito. Maganda ang sweldo. I'm not saying po kasalanan po, nakasalanan ng malaki ang sweldo, maganda ang trabaho. I'm not saying po, hindi ko po tinuturo yon. Pero kung doon nakabatay ang para tawagin mo ang sarili mong nagtagumpay ka sa mundong ito, or maganda ang sitwasyon mo sa mundong ito dahil maganda, marami kang pera, mataas ang iyong posisyon, then nagkakamali ka. Kahit marating mo yon, posisyon at pera, na may daya o panlalamang. Prinsipyo ng mundo. Iisipin mo, galing ba yan sa Diyos? No, influensya ni Satanas. Kasi ang pamantayan ng Diyos, tapat na paglilingkod at paggawa bilang pagsamba sa Kanya. It does not matter po sa mga Kristiyano kung siya may pera o wala, siya ay binabayaran o hindi, position, recognition, ang pamantayan niya ay ang pamantayan ng Diyos. Tapat na naglilingkod sa paggawa bilang pagsamba sa Kanya. We want to please God. We want to serve God. Not our career, not our position, not our jobs. Again, hindi po masama magkaroon ng trabaho. Lahat tayo gusto natin ng trabaho. Ako po ay nagtatrabaho pa ngayon. Pero hindi po doon nakasentro dapat ang ating atensyon. At yun ang batayan natin para tawagin natin, I have done it. I have everything. I am successful. Kasi hindi naman matatapos ang ang buhay natin dito sa mundong ito, physical, pero meron pang kabilang buhay. Ito pa ang isang makamundong prinsipyo. Pera at ari-arian. Media at kultura. Okay? Ang padron ng mundo, the pattern of this world, walang filter na tanggapin ang lahat ng uso at aliwan. Kaya nabanggit natin kanina kung anong uso, kung ano madalas natin nakikita sa mga Facebook, mga social media, ginagaya natin. Kung lahat ay ganung manamit, kung kailangan lahat ganun ang gawin sa katawan, gawin sa muka, sa buhok, gagawin po. Hindi sabihin walang filter. Ibig sabihin hindi na pinipili, hindi na sinasala. Kung anong marami, kung anong uso, let's go, let's be with them. Kasi yan ang tinuturo. At yan ang pinipresenta ng media at ng culture natin. Again, makikita nyo po ito, kontrolado to ni Satanas. Ang media natin, ang culture natin. Mga kultura na namana natin, na masama naman, pero tinutuloy natin. Kasi yun ang tinuro ng magulang. Yun ang ginagawa at pinapagawa sa atin, kahit mali. Yun, tignan natin, basahin po natin ang pamantayan ng Diyos. Kailangan ng pagsusuri at pagpili ng makabubuti sa isip at sa puso. Ang Kristiyano po, hindi lahat ng uso, hindi lahat ng ginagawa ng marami. Pinifilter niya yun, sinusuri, pinipili. Hindi tanggap ng tanggap, gaya ng gaya. Nang hindi na nag-iisip. Walang filter, wala nang hindi na pinipili. Kaya tayo po ay pinipili lamang natin ang makabubuti sa isip at sa puso. Again, if you're just going with the crowd, that is biblical principles controlled by Satan. Ito pa po, mga pera at ari-arian. Ang pattern of this world, sukatin ang halaga ng tao sa dami ng kanyang pag-aari. Marami na lamang po.
Ang nagpupursige, kumakayod kasi gusto kong bumili nun, gusto kong kagaya nung kapitbahay, kagaya nung kamag-anak, kagaya nung mga kakilala natin. Yun po kasi ang pattern na gusto natin eh. Kung maraming pera, maraming ari-arian, successful in life. Tagumpay sa buhay. Yun po ang prinsipyo na pinapairal ng mundong ito. Kung wala kang pera, wala kang ari-arian, then you're nothing, you're nobody. Pero anong pamantayan ng Diyos? Paggamit ng yaman para sa kabutihan at pagiging mapagbigay. So God is giving us wealth, money, property para daw gamitin para sa kabutihan. Para sa kabutihan, hindi para lalong dumami ang ating pera, kundi makagawa tayo ng mabubuti sa kapwa at magiging generous, magiging mapagbigay. God is blessing us so we can become more generous in helping others. Paggawa ng mabuti. What about yung po mga identity? Mga identity natin, pagkakakilanlan o identity. Ang pattern ng mundong ito, batay sa itsura, tagumpay, or kasikatan. Hindi ba? Hindi pa po? Suriin nyo po. Suriin. Sino ang tanyag? Sinong maraming followers? Sinong sinusundan? Sinong ginagaya? Ang mga magaganda, matatangkad, malalakas, matipuno, mga athletes, mga sports personalities, mga movie stars, mga singers, mga talent, may mga magaling sumayaw, umawit. Kahit minsan, itsura lamang. Ano, yun na. Tinatanggap na ng buong mundo. Again, that's a worldly principle. Padron ng mundo. Pattern of this world. Kung wala ka niyan, hindi ka blessed. Hindi ka matagumpay. Kawawa ka naman kasi baliwala ka. Diyan ka lang sa sulok. Kasi wala kang insura. Wala kang maibibigay. Wala kang maiko-contribute dito sa mundong ito. Pero yan ba ang batayan? Para tayo ay magkaroon ng identity para makilala. Kaya makikita nyo, marami kayong nakikita pang post. Lahat ay kailangang palitan, kailangang ikumpune, kailangang magparetoke. Sa itsura, kasi ang hinahanap ng mundong ito, itsura. Kailangan attractive, kailangan maganda, matangos. Kailangan maganda, makinis, maputi. Yan kasi ang identity na binulag tayo ni Satanas na kailangan ganyan ka. Kawawa naman po ang mga walang pera na hindi kaya para mapaganda ang sarili. Pero basahin natin ang pamantayan ng Diyos. Ang tunay na pagkakakilanlan ay bilang anak ng Diyos na minamahal niya. What would you profit if you're famous in this world, but you're going to hell? Anong makakontribute sa iyo ng ganda, ng talento, ng galing mo? Kailangan ng pagbuhusan po natin ay ang ating pong eternity. Hindi po natin, again, I'm not saying na hindi ka na magpaganda, hindi na mag-ayos. No. Pero kung yun ang magiging batayan para ikaw ay tanggapin ng mundong ito, mali po. So kahit sa mundo, tayo po ay hindi kaakit-akit. Ang sabi dito, ang pamantayan, kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay minamahal niya at makakapiling ka niya, doon ka mapupunta kung lisanin mo ang mundong ito na sandali lamang. Again, biblical, worldly principle, influenced by Satan. Paano naman po ang mga pera? Ang ekonomiya at ang pera. Ang kultura ng mundong ito ay materialismo. Sukatin ang halaga ng tao batay sa kanyang cellphone, sa kanyang kotse, sa kanyang branded na mga gamit, mga bags, mga pantalon, mga pangitaas, mga sinusuot.
Kaya makikita nyo, sino ba ang maraming followers sa mga social media? Yung magaganda ang sinusuot, yung mga mamahali na mga bags na dinidisplay. Yun sila pong sinusundan. Milyon-milyon ng followers. Kasi that's worldly pattern, worldly principle. Kailangan maganda. Lahat. Bag, cellphone, relo, alahas, sapatos. Lahat. Hindi naman po masama ang magkaroon yan. Hindi naman masama magkaroon ng magandang cellphone, magandang kotse, kung kailangan, kung biniyayaan tayo ng Panginoon. Mga mga damit na mga disente. Pero kung yan po ang batayan, para ang isang tao ay tinatawag na tagumpay sa mundong ito, din kawawa naman po ang mga maghihirap. So hindi po fair 'yon. Pero anong sinasabi? Consumerismo, laging may kailangan bilhin para maging masaya kahit hindi naman talaga kailangan. Kaya nga ang mga tao, inuuna ang pagbili, ang pag-shopping ng mga bagay na hindi kailangan. Hindi nila alam, sila po ay napapasailalim ng worldly principle na dinidiktahan na may impluensya si Satanas. Kaya imbis na ibili ng mga kailangan sa bahay, sa mga matrikula ng mga bata, hindi ko po sinasabi na lahat. Pero karamihan po, yan. Gusto nilang bilhin, gusto nilang meron silang maganda. Gusto nilang meron silang i-display sa Facebook, ipagmamalaki. Kaya lahat na lang po pinagmamalaki sa Facebook. Kung mapapansin niyo po, ano mo ang nililitrato doon? Ano mo ang pinapost? Bago kainin ng mga masarap na pagkain, kukunan muna. Ipagmamalaki muna ang pinupuntahang mga restaurant. Ay, hindi naman po masama yun. Hindi naman masama. Pero kung yun ang gagawin natin para manginggit, para ang iba'y maglaway, ang iba'y they feel bad. Hindi naman po masama na i-post natin ang mga masayang kainan, kasayahan, mga birthday celebration. Pero kung yun ay malinis na adhikain natin, pagdiwang ang mga event, birthdays, anniversaries, Christmas, kung ano pang special event. Pero hindi po yun ang laging batayan natin kung isang tao ay masaya at tagumpay sa mundong ito. Okay? Kaya marami din po sa natin, sa social media at mga image, ang paghahabol sa likes at followers. Kaya nabanggit ko kanina, gusto lahat nito. Kaya kung ano-anong mga post ang kailangan gawin, kung ano-anong saya, kung ano-anong mga aktibo para ma-attract po ang followers and likes. Gamitin po natin ang social media para po ihasik, ibahagi ang ebanghelyo. Let's post more devotionals, mga salita ng Panginoon, mga katuruan. Okay, kasi nga, ang gusto ng marami, yung nakabase sa dami ng reaction online. Again, hindi natin alam yan. Yan pala ay dinidikta ni Satanas. Yan ang prinsipyo ng mga taong makamundo. Okay? Pagpapakita ng mga peking imahen, pagpapanggap ng perfect life para lamang magmukhang magtagumpay o masaya. Nakakatakot na po ngayon, di ba? Kasi marami na talagang mga fake news, mga AI photos and videos. Akala natin totoo yun. Pero yun pala yung mga fake, mga ginawa lang. Computer images and photos. Kasi gusto natin ng perfect image. Kaya magaganda yung pinoproduce ng mga AI, mga artificial intelligence. Nakakaakit. Pero hindi sila totoo. Kasi nga, ang prinsipyo ng mundong ito, kailangan ikaw malakas, maganda, kaakit-akit. Ano po ang nangyayari? Isa pang kinukontrol. Ito pong nakakalungkot. Kinukontrol ito ni Satanas. Worldly principle. Ang mga relasyon at mga sexualidad. Casual relationship. Normalisado ang relasyon na walang commitment
basta may pansariling kasiyahan. Dati sa Pilipinas, kung natatandaan ko po, hindi kayo pwedeng maghawak ng kamay kung wala kayong intensyon magpakasal. Hindi kayo pwedeng magsama kung hindi kayo kasal. Hindi papayag si lolo, si lola, si nanay, si tatay. Pero ayun po, dahil sa impluensya ni Satanas, yan po ay nabago na. Kahit sa Pilipinas, it should be a conservative Christian nation, okay na ang live-in, okay na ang magsama, okay na ang walang kasal. Casual relationship na lang ngayon. Walang commitment. Ang dali nga naman maghiwalay. Pag hindi na nasisiyahan sa'yo, hindi na nagagandahan sa'yo, meron nang nakitang mas maganda, mas kaakit-akit, mas mayaman, iiwanan na. Kasi nga, walang commitment. Casual relationship. Self-centered love. Ang pag-ibig ay nakatuon sa ano ang makukuha ko sa iyo. Iibigin kita. Ako ay magiging asawa mo hanggang meron ako makukuha sa iyo. Pero kung wala na, self-centered. Again po, maging ang mga family, ano natin ngayon, relationship, mga mga marriage, husband and wife relationship, napasok na po ng prinsipyo ng mundong ito na influensya ni Satanas. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Kaya kailangan magising tayo. Malaman natin kung ano ang ini-impluensya, itinutulak sa atin, sa ating mga anak, mga susunod na henerasyon. Kaya ito pa ang isa po na kung kailangan marami kang pera, maganda ang meron kang second job, may third jobs, meron kang ibang trabaho sa weekend. Again po, hindi naman sinasabi na masama ang magkaroon ng dalawang trabaho, tatlong trabaho, kung kailangan naman po. Pero kung yun ang dahilan, magtatlong trabaho, apat na trabaho, para ikaw ay maraming mas magagarang mabili para ma-impress ang lahat sa iyo, then mali na po. Minsan nga po, talaga naman kailangan ang isa na magdalawang trabaho, tatlong trabaho, may mga sideline kasi nga kulang ang sinusweldo para mapakain ang pamilya, ang mga anak ay mapag-aral. Pero kung yun ang gagawin para tumanyag, magkaroon ng pera, magkaroon ng maraming ng followers, again po, it's self-centered love. Yun ang gusto natin na hindi natin alam na yung pala ay dinidikta na, hinuhubog na sa ating isipan ng demonyo ni Satanas. What about self-centered love? Ang pag-ibig ay nakatuon sa ano ang makukuha ko imbis na ano ang mabibigay ko sa iyo. Kaya nga po, ang paghihiwalay mabilis na ngayon. Divorce ay mabilis na. Kung wala na ako makukuha sa iyo, goodbye. Ang ano ngayon, kaya nakikita niyo po, marami pong nagpapakasal, meron silang prenup. Nagpipirmahan na. Ang sayo ay sayo, ang sa akin ay sa akin. Kung sakaling maghiwalay tayo, madali. Dala ko ang sa akin, sayo, dala mo ang sa iyo.